2 beses na nagbuga na abo ang Bulkang Kanlaon kahapon. Sa tala ng PHIVOX, nangyari yan pasado alas 2:30 ng hapon at nasundan pa nung mag-aalas 6 ng gabi. Nakaranas ng ashfall ang ilang barangay sa Bagos City, Negros Occidental. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Bulkang Kanlaon. Tuloy-tuloy po sa pangampanya at pag-ikot ng senatorial candidates ngayong weekend. At nakatutok si Jonathan Andal. Dumalo sa pagtitipon sa Malate, Maynila kanina si Attorney Jimmy Bondoc, pati sina Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino at Philip Salvador. Na dumalo rin sa isang press con kahapon kasama si Congressman Rodante Marcoleta. Nagpunta rin sa Maynila pati sa Quezon City sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Nasa Hong Kong naman sina Congresswoman Arlene Brosas, Teddy Casino at Liza Masa. Nagpunta sa book launch si Gringo Honasan. Si Senadora Amy Marcos nasa Alaminos, Pangasinan kanina at sa Batangas kahapon. Dumalo sa motorcade rally si Jerome Adonis. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. 80 taon matapos ang Battle of Manila sa World War II noong 1945, nahitid na sa huling hantungan ang ilang namatay sa pambobomba ng mga Amerikano sa Remedios Hospital. Kabilang dyan ang bayani at scientist na si Maria Orosa. Nakatutok si Bon Aquino. 13 sa 22 labi na inilibing noon sa mass grave sa Malate Catholic School na tukoy na ang pagkakakilanlan. Kabilang dito ang labi ng scientist at bayaning si Maria Orosa. Mahigit 5 taon ang inabot ng metikulosong proseso ng kabilang ang pag-exhume sa mga labi, forensic anthropology at forensic DNA analysis. Naging posible ito sa pangunguna ni Matthew Westfall, apo ng isa sa mga biktima ng trahedya na si Nikolai Prokopov, na binaril ng isang Japanese sniper at itinakbo sa Remedios Hospital. July 2019 daw nang mahanap ang nasira ng mass grave sa Malate Catholic School. Nobody knew it was destroyed. I rediscovered that destroyed grave, and right there I remember coming back that evening and I wrote the family in Connecticut and I said, one way or another, I will get those bones up. Inihatid ang kanilang labi sa San Agustin Church Columbarium. Nagpasalamat ang mga kaanak ng mga biktima, kabilang na ang mga descendant ni Maria Orosa. Finally, by your efforts and the blessings of the Agustinians, Tita Mary, Lola Mary to me, has a resting place. Thank you, Matthew. As somebody who loved her country above herself, she wanted to stay here because she was helping, smuggling food to the prisoners in USC, to the guerrillas. Plano ng mga kaanak ng mga biktima na magtayo ng grave memorial para sa kanila. Remembering the heroes and the sacrifices, but also remembering and keeping in mind the impact of war and what war does to a society. Very important. Ang pagkilala at muling paglilibing sa mga biktima ng Remedios Hospital tragedy maging daan daw sana upang hindi mabaon sa limot ang mga alaala, kasaysayan at kabayanihan sa gitna ng gera. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok 24 oras. Sineseryoso ng ilang kongresista ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y pagpatay sa 15 senador. Nais nilang siyasatin ito ng NBI. At tila may pasaring din dito si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Patay natin. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Matapos ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila may pasaring si Pangulong Bongbong Marcos, bagamat wala siyang direktang pinangalanan. Narinig lang natin nung isang araw, wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, bagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino.
Sinabi yan ng Pangulo sa talumpati niya sa kampanya ng senatorial candidates ng administrasyon sa Carmen, Davao del Norte kahapon. Ang Davao Region ay kilalang baluarte ng mga Duterte. Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. May binanggit din ang Pangulo tungkol sa extrajudicial killings at ang pagiging pro-China sa usapin ng West Philippine Sea. Si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong nanawagan sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang dating Pangulo. Kung iligal nga raw ang bomb joke, paano pa kaya ang bantang pagpapatay sa mga senador? Pasaring naman ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jay Cungon. Baka ang tingin daw ng dating Pangulo ay above the law siya dahil sa mga ginagawang pagbabanta. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuhanan ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang NBI. Para sa GMA Integrated News, Jandy Esteban ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Mga pulis kami, pakinggan mo muna ako. Arestado ang 78 anyos na lolo sa Antipolo City dahil sa panggagahasa umano sa sarili niyang apo. Ayon sa pulisya, ay nireklamo ng 18 anyos sa biktima ang suspect at ang kanyang tiyuhin. Salitan umano siyang hinahalay na magama mula nung siya ay 15 anyos pa lang. Nagsumbong daw ang biktima sa kanyang lola pero hindi raw siya pinaniwalaan. Kaya humingi siya ng tulong sa malayong kaanak. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang tiyuhin ng suspect. Depensa naman ng naarestong lolo, napagalitan niya ang biktima dahil sa nawawalang pera. Kaya ginawan daw siya ng kwento ng apo para siya'y makulong. Mahal pa rin ang karning baboy sa mga pamilihan. Yan ay kahit ayon sa grupong Sinag, wala namang kakulangan sa supply nito. Nakatutok si Darlene Kai. Diretso hanggang ngayon, di pa bumababa. Mag-iisang taon na. Umaaray ang tinderong ito sa Mega Q-Mart dahil mahal pa rin ang karneng baboy. 370 to 400 pesos ang bentahan kada kilo depende sa klase. Ang puhunan namin sa hango, 360. Bibenta namin 380 hanggang 390. Hanggang 400, ganun. Dugi pa kami sa pwesto. Bahay katauhan. Mas mahal pa nga sa Litex na hanggang 430 pesos. Kung bababa pa kami doon, sobra na kaming lugi. Sa ngayon nga ho, abonado pa kami. Mahal ng puhunan, wala kaming tutubuin, pambayad lang sa pisto. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, di dapat umaabot sa 380 pesos ang kada kilo ng baboy, lalo't ang farm gate price daw nasa 230 hanggang 250 pesos lang. Bagamat problema pa rin ang African Swine Fever o ASF, wala raw kakulangan sa supply ng baboy dahil napupunan ito ng mga imported. Yung ating pork imports, nasa 45 to 50%. Hindi usapin ng kapos o kulang dahil mismo po yung ating mga cold storages at mismo monitoring ng gobyerno, naglalaro siya between 90 million kilos to 100 kilos linggo-linggo. Huwag lang gawing dahilan o panakot po yung shortage para i-justify na bakit mataas yung presyo sa palengke. Sabi ng SINAG, kailangan ng magkaroon ng maximum retail price dahil masyado ng mahal ang baboy. Muli raw silang makikipagpulong sa pork producers at retailers para alamin kung nasaan nagmumula ang pagtaas ng presyo. Hindi naman talaga sila yung nagsasamantala. Marami ng pinagdaanan bago napunta sa kanila. Maganda po talagang simula ng gobyerno dun sa source. So paglagpas sa farm gate, paglagpas sa bukid, o landed cost niya kung imported, dun nila simulan yung pagtingin sa presyuhan. Mungkahi pa ng SINAG kung gusto ng gobyernong bawasan ang mga pinagdaraanan ng karne, sila na mismo ang mamili sa mga hog raiser at magtayo ng mga pampublikong katayan. Sa Pangasinan naman, 2 linggo ng problema ang mataas na presyo ng pulang sibuyas. Mula sa 160 pesos kada kilo noong nakaraang linggo, pumalo na ito ngayon sa 200 pesos. Ayon sa SINAG, inaalam na nila kung bakit tumaas ang presyo ng sibuyas. Di na raw ito dapat magmahal dahil simula na ang anihan ng sibuyas sa ilang bahagi ng Pangasinan at Nueva Ecija. Hinihingi pa namin ang reaksyon ng Agriculture Department sa taas presyo ng baboy at sibuyas. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nagpapagaling pa rin si Pope Francis sa ospital.
Ayon sa Vatican, kailangan pa rin magpahinga ng Santo Papa matapos isugod sa ospital noong Biyernes dahil sa respiratory tract infection. Isang linggo na raw kasing may bronchitis ang Santo Papa pero base sa ginawang pagsusuri sa kanya ay bumubuti na ang kanyang lagay. Dagdag pa ng Vatican dahil sa pagkakasakit ng Santo Papa at para na rin sa kanyang paggaling. Hindi muna niya pinangunahan ang lingguhang pagdarasal para sa mga pilgrim sa Vatican. Traveling alone but happy si Barbie Fortesa sa kanyang vacation sa South Korea. May nakita naman kaya siyang K-pop idol? Alamin natin yan sa aking chika. Yung solo era, it applies more on my personal life. And it's indeed Barbie's solo era. From trying a new sport to enjoying her morning run. At ngayon, tila living her K-drama fantasy sa South Korea. Sa kanyang ilang snaps online, isinare ni Kapuso primetime Princess Barbie Fortesa ang kanyang fun travel experience. Ito na siya. Gaya ng pagbisita sa kilalang tourist spot na Starfield Library at ang kanyang solo mukbang sa Tanghulu. All smiles din si Barbie habang ine-enjoy ang kanyang well-deserved brunch in Gangnam District. Worth it nga raw ang kanyang 1-hour walk dahil sa appetizing food. Di rin nagpahuli si Barbie sa pagbisita sa isang coffee shop na karaniwan daw pinupuntahan ng mga K-pop idols in Seongsu-dong. Pero biro niya, nag-peel out na siya't lahat, wala pa rin daw siyang nakikitang idols. Still, her photos did not disappoint. Spotted din na enjoying her coffee si Barbie on a rainy day sa Itaewon. Dapat sa style ng mga isusuot na kasalalay ang pagpili ng inyong outfit. Importante rin na alam nyo ang kulay na bagay sa inyo na maaaring ma-achieve through color analysis. Let's watch this. Killer outfit ba kamo ang OOTD mo? Malay mo, your chosen color might be silently sabotaging you. Welcome to the world of color analysis. Dito, the right shade can make you glow and the wrong ones can render you tired and dull. Si Enzo, pinag-aralan niya ito sa Japan kung saan nagmula ang konsepto pati na sa Korea. To do color analysis, kailangan munang alamin ang totoong kulay ng balat via a computer program. Naturally, we will see which colors don't suit you the best. I'll tell you why it doesn't look good on you, and if you want to keep using it, we can make it better. Hindi lang black at safe colors ang pwedeng isuot para sa powerful and confident look. You can look professional, you can look respectable in different colors. Like you can look good you can do that in a blue, you can do that in a purple or in a yellow. It's just a matter of like the shade, a specific shade that you should be wearing. Ayon kay Enzo, the right colors don't just make you look good. They boost your mood and influence perception from the inside out. There is color psychology on that end, right? So automatically people think, okay, I want to look more professional, so I will wear black, I will wear gray in the workplace, ganon. But you can sometimes still give off the same effect on vibrant colors as well. Sinubukan ko ang color analysis sa mga kulay na inakala kong bagay sa akin. The brown one brings out the texture of your skin. It makes your under eyes look a little more emphasized there, okay? Between the brown and the yellow, I would recommend the yellow more. Yeah, the yellow one. Right? Because it brings more color to your face. Kung tama at bagay sa ating skin tone at facial structure, colors can be your best friend. So always look at your face, okay? 1 and 2. If you notice, on the first set of colors, these colors make you look a little too washed out, very pale. But when we saturate the colors and when we make it a little bit more vibrant, it starts to bring a little more color back. Hindi lang ito sa outfit. Same goes with color of your makeup at shape ng accessories. Kailangan daw it works for you and not against you. If you look at the yellow gold